Hana's point of view. Ang ganda-ganda mo talaga, Hana. Pinamulahan ako ng pisngi sa mga papuring natatanggap ko sa mga taong dumala sa birthday ni Papa. Salamat po. Nag-iisang anak ni Henry at Janet. Ang ganda-gandang dilag. Pwede kang mag-beauty queen, iha. Humarap ang tiyahin ko kay Papa. Ayan ha, yung pambababae mo noon, nagbunga ng babae. Alam mo bang ang babaeng anak ay pambayad sa mga kasalanan ng tatay? Nagtawanan ng mga kamag-anak namin. Ano ka ba naman, Ate Julie? Dami-daming bisita kung ano nung pinagsasasabi mo dyan. Sumimangot si Papa at nag-walk out. Lumabas siya ng bahay para manigarilyo. Si Tita Julie talaga ay walang preno ang bibig. Sinasabi niyang lahat ng gusto niyang sabihin. Pero totoo naman ang sinabi niyang pambababae ni Papa. Bata pa ako, madalas na silang mag-away ni Mama dahil sa pag-uwi niya ng mga panty at bra ng mga babaeng ikinakama niya. Naku Hana, talaga yung Papa mo? Sumimangot si Tita Julie at naupo na lamang sa lamesa para kumain. Hinainan ko ng makakain ng ilan pang bisita. Maya-maya ay pinuntahan ko si Papa sa labas. Naabutan kong may kausap siya sa cellphone. Parang Jacob naman, magbabayad naman talaga ako. Baka naman po pwedeng kausapin mo muna ang boss mo. Kailangan ko pa ng konting panahon eh. Malalim siyang bumuntong hininga. Pangako magbabayad ako. Konting panahon lang ang kailangan ko. Huwag niyo namang idamay pati ang pamilya ko. Huwag ang anak at ang asawa ko. Ako na lang. Napahawak ako sa dibdib ko. Bigla akong kinabahan sa narinig ko kay Papa. May utang ba siya? Bakit hindi namin alam ni Mama? At anong utang naman kaya yon? Nang patayin ni Papa ang tawag, ay pinatay niya ang kanyang cellphone upang hindi maabala sa mga susunod pang tawag. Pa? Ano yun? May utang ka? Tumingin siya sa akin ng seryoso at bumuntong hininga. Pumasok ka rin sa loob. Kung anumang narinig mo wala yon. Huwag kang maingay sa mama mo. Pumasok siya sa loob pagkatapos. Napailing na lamang ako. Hana, kumain na tayo. Anong oras ang pasok mo sa trabaho? Tanong ni Mama habang naghahain siya ng pagkain sa lamesa. Umupo ako sa harap ng hapagkainan. Alauna pa po. Ma, si Papa. Maagang umalis. Ewan ko ba dun sa Papa mo? Simula ng birthday niya, hindi mo na makausap ng maayos. Madalas pa siyang umaalis ng maaga kahit wala naman siyang trabaho. Pero syempre hindi na bago sa akin yon. Baka may bago na naman siya. Malalim akong bumuntong hininga at pinagmasdan si Mama. Bakit okay lang po sa inyo na merong iba si Papa? Wala naman tayong magagawa anak. Alam mo rin naman na wala na akong pamilyang uuwian kapag naghiwalay pa kami. Ikaw na lang ang meron ako. Malungkot siyang bumalik sa pagkain. Tumayo ako't niyakap siya. I love you, Ma. I love you too, anak. Kaya ikaw, wag na wag mo akong iiwanan ha. Abay, syempre naman po hindi. Never. Love na love ko kaya ikaw. Naputol ako sa gusto kong sabihin nang merong kumatok sa pintuan. Tumayo ako at pinuksan ng pintuan. Sino po sila? Bungad ko ng isang hindi pamilyar na lalaki ang nakita ko. Good morning. Nandyan ba si Henry? Bakit po? Sino po kayo? Narito kasi ang boss ko. Pakisabi. Ako si Jacob. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang pangalan niya. Naalala ko ang pangalan na binanggit ni Papa nung narinig ko siyang may kausap. Sino pong boss? Pakisabi na lang nak, kasi mainitin ang ulo ng boss ko eh. Natigilan siya nang bumaba ang isang lalaki sa loob ng sasakyan. Nasa higit 30 ng edad niya. Maputi, matangkad at nakakatakot. Kakaiba ang aura niya. Purong itim ang suot niya at may hawak siyang sigarilyo. Napalunok ako ng laway. Ayokong naghihintay, Jacob. Malamig ang boses na wika ng lalaking to. Nakakatakot. Lumapit siya at tumayo sa harapan ko. Nasaan ang tatay mo? Marahan akong umiling at nararamdaman ko si Mama na humawak sa braso ko ng mahigpit. Hindi ko po alam kung nasan siya eh. Maaga po siyang umalis kanina. Napasigaw ako nang hawakan ng lalaking to ang braso ko. Hana, bitawan mong anak ko. Ano ba? Sigaw ni Mama at pinaghahampas ang lalaki ngunit hinawakan siya ng nagpakilalang Jacob.
Ma! Sigaw ko naman. Bitawan mo ko! Kunin natin to. Kung hindi magpapakita si Henry, ang anak niyang babae ang magiging pambayad utang niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng lalaking nakaitim. Bigla akong nakaramdam ng malakas na suntok sa sikmura hanggang sa nawalan ako kagad ng malay. Nagising ako nang pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang titig na titig sa akin. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil sa duct tape na nasa bibig ko. Nakatali rin ang mga kamay ko. Tatanungin kita ulit kung nasa na ang tatay mo. Lumapit siya sa akin at hinatak ng malakas ang tape na nasa bibig ko. Ah! Napasigaw ako sa sakit. Parang nabunot lahat ng balahibo ko. Hindi ko nga po alam eh. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Umalis siya nung araw na yon. Malalim siyang bumuntong hininga. Kung hindi siya magpapakita sa loob ng 24 oras, ikaw ang magiging pambayad niya. Ngumisi siya at tumalikod. Mapapabilang ka sa kanila. Binuksan niya ang pintuan na nasa harapan namin. Pumasok ang 3 babae na may malulungkot na mga mata at lumapit sa kanya para hapusin ang kanyang dibdib. Ang isa naman ay hinalikan siya sa labi. Lahat sila ay makikita mong napipilitan lang sa ginagawa. Gusto kong masuka. Nakakadiri. Sumigaw ako at nagpupumiglas ngunit hindi ako makaalis sa armchair kung saan ako nakatali. Naiiyak na lamang ako. Makalipas ang 2 araw. Nasa iisang pwesto ako sa 2 araw na nakalipas. Nangangalay ng buo kong katawan at kung susubukan kong tumayo ay matutumba ako. Bumukas ang pintuan at pumasok ang masamang lalaking yon. Tumingin siya sa akin ng seryoso. May bisita ka, wika niya. Ikinagulat ko kung sinong sunod na pumasok. Papa! Papa! Tulong! Sigaw ko at naluha na lamang. Papa! Please, bayaran mo na siya. Umuwi na tayo, Papa! Yumuko si Papa at pumatak na magkakasunod ang luha niya. Pasensya ka na, anak, na. Mahal na mahal kita. Palagi mo yang tatandaan. Nag-angat siya ng tingin. Puno ng luha ang mga mata niya. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harapan ko. Niyakap niya ako. Sorry anak. Sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Sorry anak kasi hindi nagawang mabuo ni Papa ang pambayad para sa utang ko. Sorry kasi hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Sorry kasi iiwan na kita rito. Bigla na lamang akong napahagulgol ng iyak. Papa! Huwag naman, Papa. Mahinang banggit ko sa pangalan niya. Naninikip ang dibdib ko sa sakit. Alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. At napakasakit noon. Anak, sorry. Sinubukan ko. Pero wala talaga eh. Hindi ako nakadilensya. Sorry. Sorry. Iyak siya ng iyak at humahagulgol siya sa mga hita ko. Anak, ginawa ni Papang lahat. Pasensya na talaga. Pinapangako kong babalikan kita. Mahal na mahal ka ni Papa. Sorry kasi nangyari to. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa dibdib. Para akong paulit-ulit na sinasaksak. Hindi ko akalaing mangyayari to. Papa! Papa, bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Hinang-hina na ako. Gusto ko na lang mawala bigla. Ma, wag. Sorry anak. Mahal na mahal kita. Tumayo siya nang hindi ako nililingon. Walang sabi-sabi. Ay lumabas siya ng silid. Pa! Pa! Malakas na sigaw ko. Para akong bata na nawalan ng mahal sa buhay. Iniwan ako ni Papa dito at ginawang pambayad sa utang niya. Papa! Papa! Humagulgol na lamang ako ng iyak. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ko nang magising ako kinabukasan dahil sa pagkalas ng mga tali sa mga kamay at paa ko. Sumunod ka na lang. Hindi na ako nagtanong pa. Muntik na akong matumba nang tumayo ako. Nanginginig din ang mga tuhod ko. Pumasok ka na lang dyan.
Utos pa ng lalaking nagkalas ng tali at dinala ko sa isang silid. Tinulak pa niya ako palapit sa pintuan. Wala akong nagawa kung hindi sumunod at pumasok sa loob habang hinang-hina. I'm glad you're here. Napabalikwas ako nang marinig ko ulit ang boses ng lalaking yon. Kaagad ko siyang hinanap sa silid na pinasukan ko at nakita ko siyang nakaupo sa gitna ng isang malaking bathtub. Nakahubad siya habang puno ng bula ang tubig. Mabilis kong niyakap ang sarili ko. Anong binabalak mo? Lumapit ka sa akin. Naluha ako at marahang umiling. Hindi. Tumiimbagang siya. Hindi ko gustong pinaghihintay ako. Alam mo ba yun? Napalunok ako ng sariling laway. Tumayo siya kaya naman tumambad sa akin ang hubad niyang pangangatawan. Mariin akong pumikit. Pakiusap, gusto ko na umuwi. Naramdaman ko siyang unti-unting lumalapit sa akin hanggang sa hawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Nanlalaki ang mga mata ko at para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Marahan niya akong hinatak papalapit sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang baba ko. Don't you dare. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag na huwag mong kalilimutang akin ka na. Bayad utang ka. Kaya susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod akong napatango habang nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Nang hatakin niya ako papunta sa bathtub, ay wala na akong nagawa. Lumusong ako sa tubig para maupo. Niyakap ko ang mga tuhod ko. Sumunod siya't naupo sa likuran ko. Mariin akong napapikit at patuloy na umiiyak. Hanggang sa tuluyan niyang babuyin ang katawan ko. Napatili na lang ako at mas lalo akong napahagulgol. Ngunit tinakpan niya ng kanyang palad ang bibig ko. Kadiri. Nakakadiri. Ano ba itong nangyari sa akin? Anong ginawa ni Papa? Bakit niya ako ginawang pambayad sa mga utang niya? I feel hopeless. Alam mo ba kung gaano kalaking utang ng ama mo sa akin? Umiling ako habang patuloy na umiiyak. He owes me 2.5 million. Natalo siya sa kasino. Tumaya siya ng malaking halaga sa pag-akalang mananalo. Pero hindi. Kasino? Pero hindi naman marunong magsugal ang papa ko. Iyon ang akala mo. Mahina siyang tumawa mula sa likuran ko habang patuloy na hinahaplos ang buong katawan ko. Hindi lang naman yun ang bisyo ng ama mo. Bakit nagugulat ka pa? He's an F-boy at alam kong alam yun ng pamilya mo. Malalim akong napabuntong hininga. Gusto kong harapin si Papa at paulit-ulit siyang bulyawan sa nangyayaring ito. Nakakapanghina. Inilipat nila ako ng silid na para bang kwadra. Wala man lang maayos na higaan. Kasama ko pa ang 3 niyang laruan. Anong pangalan mo? Tanong nila sa akin. Hana. Maiksing tugon ko at niyakap ang mga binti ko. Ipinambayad din ba kayo ng mga magulang niyo para sa lalaking yun? Magkakasunod silang tumango at naupo sa tabi ko. Nakahilera kaming 4 sa isang sulok. Noong una, hirap na hirap kami rito eh. Hindi lang siyang gumagalaw sa akin, kundi lihim kaming pinapasok ng mga tauhan niya't ginagamit. Wala kaming magawa kung hindi ang umiyak. Naluha siya at ganoon din ako sa mga naririnig ko sa kanya. Kapag nabubuntis kami, nagpapadala siya ng tao para ipalaglag ang mga ipinagbubuntis namin. Posibleng mangyari yun sa akin. Bakit? Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari sa amin tong mga inosente? Do we really deserve this? Niyakap ko sila. Siguro'y hanggang dito na lang din talaga. At ito na ang nakatadhana sa akin. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Pumasok ang isang lalaki sa silid na kinaroroonan namin at itinuro ako. Ikaw, lumabas ka. Tumayo ako't sumunod na lamang. Wala namang mangyayari kung mag-iinarte na naman ako. Pinapatawag ka ni boss. Umismid na lamang ako at hindi na nagtanong pa. Pumasok akong mag-isa sa isang silid na pinagdalhan sa akin ng lalaki. Sa loob ay naghihintay siya sa akin. Nagkusa na akong humiga sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Nasanay na lamang ako sa araw-araw. Ako palagi ang pinapatawag niya para galawin. Hinihintay ko na lamang na magsawa siya sa akin at maghanap ng ibang babae nang sa ganun, makapagpahinga ako. Narinig ko siyang tumawa. Hindi natin yan gagawin ngayong araw. Tumayo ka.
Napamulat ako ng mata at tumingin sa kanya. Doon ko lang napansin ang isang babae sa gilid, nakatayo at nakatingin sa akin. "Alika, mag-pregnancy test ka." Wika ng babaeng yun at lumapit sa akin. "Tuturuan kita kung papaano at kapag positive, lalabas tayo para sa ultrasound." Nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa lalaking yun. Anong ginagawa mo?" "What? Hindi mo ba naisip na posible kang mabuntis sa ginagawa natin?" Napalunok ako ng sariling laway. Oh my goodness. Mariin akong napapikit at naluha. At pagkatapos ano? Kung mabuntis ako, anong gagawin mo? Itatapon mo? Ipapalaglag ang bata gaya lang ng ginagawa mo sa ibang kasama ko? Nanlilisik ang mga mata ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot. Itinuloy namin ang test at ang babaeng yun ang naghintay ng resulta. "Positive po, Mr. Valdez." Kumabog ang dibdib ko at bigla akong naiyak. "Great! Pwede ka nang lumabas." Lumabas ang babaeng kasama namin. Ibinaling sa akin ni Mr. Valdez ang tingin niya. Pinag-eki sa mga braso sa dibdib. "Hindi mo ipapalaglag ang bata. Kailangan kong anak natin ang buhay, malusog at masigla. Kailangan mo siyang alagaan. Naiintindihan mo ba?" Napatitig ako sa kanya. "Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit hindi mo nalang sundin ang sinasabi ko? Bakit hindi mo sabihin kung bakit? Anong balak mong gawin sa magiging anak ko?" Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng tapang ko para tumaas ang boses ng ganon. Humakbang siyang papalapit sa akin. "Kailangan ko ng tagapagmana. Kailangan ko ng anak na magmamana ng lahat ng ari-arian ko. And our child will be my heir." Ngumiti siya. Pinagmasdan niya ako simula ulo hanggang paa. "Ikaw lang sa kanila ang lahat ang natatangi. Ikaw lang ang babaeng natitipuhan kong magbibigay sa akin ng anak at tagapagmana." Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ko. "Your beauty is irresistible. Swerte na lang din ako at ikaw ang ipinambayad utang sa akin ng ama mo." Hindi ko magawang matuwa na buntis ako. Wika ako sa mga kasamahan ko sa loob ng silid. Tulad ng dati, nakahilera kami ng upo sa isang sulok. "Blessing yan, Hana. Dapat kang maging masaya," sabi ni Emily. Pero hindi ko naman to ginusto. Hindi ko rin gusto mga ginagawa sa akin ni Mr. Valdez sa tuwing nangangailangan siya. Malalim akong bumuntong hininga. Hindi ko kayang sumaya. "Alam mo, Hana, swerte ka na lang din dahil hindi niya pinalaglag ang anak mo. Sa bagay na yun pa lang dapat ka nang maging masaya. Hindi ka tulad namin." Mapait na ngumiti si Tina at inihilig ang ulo niya sa balikat ko. "Idagdag pang siyang magiging tagapagmana. Siyang magiging asset mo. Hindi mo ba alam kung gaano kayaman si Mr. Valdez? At kung gaano makapangyarihan? Swerte magiging anak mo. Pero sana hindi niya gawin ng mga ganitong bagay tulad ng ama niya." Dagdag pa ni Jen. Ngayong araw ay pinalabas ako ni Mr. Valdez sa kulungan naming mga babae niya. Nagtungo ako sa silid niya. "Magbihis ka, aalis tayo ngayong araw." Pinagmasdan ko siya. Lalabas ako rito? Saan tayo pupunta?" Tumalikod siya sa akin at inayos ang necktie niya. "Magpapa-check up ka." Humarap siya sa akin ulit. "Huwag kang maging masaya. Dahil kahit lumabas tayo ngayon, hindi ibig sabihin nun malaya ka na. Kahit balakin mong tumakas, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Tandaan mo, alam ko kung nasan na mga magulang mo. Babalik at babalik ka pa rin sa akin." Ngumiti siya na para bang aso. Nakakatakot. Isa siyang halimaw at hindi ako makapaniwala. Insnaban ko siya. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa Diyos para gawin niya sa akin ang mga bagay na to. Malalim akong bumuntong hininga. Nakakapagod. Hindi siya nagsalita. Hindi kami nag-usap hanggang makaalis kami sa kanyang bahay. Wala akong kahit na isang bantay. Sapat na sa akin ang mga binitawan niyang salita. "The baby is okay. Although may ilang bakterya silang nakita sa ihi mo. Kailangan mong uminom ng antibiotics." Hinawakan niya ako sa kamay at inayang magpunta sa pharmacy. Binili niya ang kung anong mga gamot na inireseta sa akin. Bumalik kami sa lugar niya at ako nang nagkusang bumalik sa silid namin ng mga babae niya. "At saan ka pupunta?" Napatingin ako sa kanya. "Sa loob."
Bakit? May kailangan ka pa ba? Hindi ka na dyan matutulog simula ngayon. Sumunod ka sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ililipat mo ako ng kwarto malayo sa kanila? No, please. Okay na ako rito eh. Please, ayoko nang lumipat. At bakit? Sa tingin mo ba papayag ako sa maraming lugar ka matutulog habang ipinagbubuntis mo ang tagapagmana ko? Please, nandito na ang mga kaibigan ko. Kilala ko na silang lahat. Mas okay ako dito dahil may mga nakakausap ako. Humawak ako sa braso niya at lumuhod sa harapan niya. Please po, okay na ako dito eh. Please. Inis niyang binawi ang braso niya sa akin. Stand up. Isasama ko sila sa lilipatan mong silid. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Napatulala ako sa sinabi niya. Maya-maya nga lamang ay nakalipat na ako ng silid at kasama ko nga silang tatlo. Si Tina, Emily at Jen. Totoo ba to? Nasa isang maayos na silid na tayo. Hindi makapaniwalang tanong ni Jen habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ng bagong silid namin. Kaya nga, nakakatuwa dahil hindi na tayo sa sahig matutulog. May malaki ng kama oh. Pwede na tayo magtabi-tabi. Sa wakas, malambot na rin ang hihigaan ko. Pabagsak nang humiga si Emily sa napakalaking kama. Dapat tayong magpasalamat kay Hannah sa anak niya. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi natin ito mararanasan sa habang buhay nating pagkabilanggo sa bahay na to. Mapait naman ang ngumiti si Tina at tumingin sa akin. Ikaw na sigurong pinakamaswerteng babae. Salamat kasi pinaranas mo ang ganitong silid sa amin. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakahiga sa ganyang higaan. Niyakap ko silang tatlo. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Nagsimula nang bumukol ang tiyan ko. 4 na buwan na ito at ngayon nga ang sunod na check-up namin para malaman ang gender ng baby. Hindi ko alam kung mai-excite ba ako pero parang wala akong pakialam. Bumuntong hininga ko. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Nakakainis ka. Sinimangutan ako ni Jen. Muli ay bumuntong hininga ko. Hindi ko alam. Hindi ko matanggap hanggang ngayon. Bruha, ang arte mo dyan. Wika ni Tina. Sabi ko nga sa'yo diba? Ikaw ang pinakamaswerte sa ating lahat. Kung ako lang ikaw, Hannah, baka mas mahalin at alagaan kong anak ko. Dagdag pa niya. Napatayo ako nang bumukas ang pintuan. Pumasok si Mr. Valdez at tumingin sa akin. Let's go. Pwede ba kaming sumama? Please? Wika ni Tina ngunit hindi sumagot si Mr. Valdez. Lumapit lang siya sa akin. Hinawakan ng palad ko at inaya akong umalis. Kaagad kaming dumiretso sa klinik para sa check-up at sa ultrasound. It's a baby boy. Napatingin ako kay Mr. Valdez ang sabihin yun ng sonographer. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Pero nakita ko siyang ngumiti. Ngunit saglit lang ay nawala din. Masaya ba siya? Ayan oh, kitang-kita ang face niya. Ang ganda ng pwesto. Really? Masayang boses ni Mr. Valdez. Himbis na sa monitor ako tumingin ay sa kanya ako napatitig. Tanong siya ng tanong sa sonographer at para bang excited siya masyado. Yes, ito oh. Kitang-kita na yung hugis ng ilong niya. Damn, he's so cute. Wika ni Mr. Valdez na lumapit pa sa monitor. Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang mapatingin siya sa akin. Nagkunwari akong walang pakialam. Hindi ka ba masaya na lalaki ang magiging anak natin? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Hindi. Hindi ako magiging masaya kahit lalaki o mapababae ba yan. Bigla na lamang nagbago ang aura ng mukha niya. Bigla itong dumilim. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa magiging galit niya. Pagkatapos ng ultrasound ay sumakay ako sa kotse niya. Hinigpitan ko ang kapit ko sa upuan at hinihintay kong buliwan niya ako. Pero hanggang sa makaalis kami ay wala siyang ibang sinabi. May gusto ka bang kainin? Sabihin mo na kagad habang nandito pa tayo sa kalsada. Ang focus niya ay sa kalsada at wala sa akin. Gusto kong kumain ng vanilla cake. Tugon ko sa naging tanong niya. Hindi naman ako naging maarte sa pagbubuntis. Kahit anong ibigay niyang pagkain noon ay kinakain ko. Siguro, ganun talaga kapag alam mong wala kang dapat na iarte. Are you sure? Tumango ako. Pero ayos lang kung wag na. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Maya-maya ay bumaba siya.
Pagbalik ay may dala na siyang isang box ng cake. Ang laki naman, kahit sana isang slice lang. Hindi ko naman yan mauubos. Wika ko at kinuha ang kahon. Ikaw ang bahala kung anong gagawin mo sa matitira. But make sure na mabubusog at maayos ang kalagayan niyong mag-ina. Bigla akong pinamulahan ng magkabilang pisngi. Sa pagkakataon kasing to, hindi lamang ang anak namin ang binanggit niya, kung hindi pati na rin ang kalagayan ko. Pero may dapat ba talaga akong ikasaya? Makalipas ang ilang buwan, pabalik ako ng silid galing sa kwarto ni Mr. Valdez nang marinig kong nag-uusap sa kwarto sila Tina, Emily at Jen. Simula nang dumating at magbuntis si Hannah, hindi na tayo pinalalabas si Mr. Valdez. Hindi na niya tayo kinakama. Dinig kong boses ni Tina. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Tina? Di ba mas okay na to kaysa sa ginagamit niya rin tayo? Tanong ni Emily. Anong okay? Okay ka lang din ba, Emily? Para tayong tinapakan ni Hannah dito. Nang dumating siya parang nabaliwala na tayo. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa naririnig ko ngayon mula kay Tina. Hindi ko akalaing nakakarinig ako ng mga ganoon mula sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Tina? Para kang tanga dyan. Tumaas ang boses ni Jen. Hindi niyo ba napapansin? Tsapwera na tayo simula nang dumating siya. Kunyari aaya-oyaw. Pero ang totoo, nilalandi niya rin si Mr. Valdez para masolo niya. Para guminhaw ang buhay niya. Di ba kayo naiinggit? Siya nakakagala. Nakakalabas-pasok sa kwarto na to. Nakakakain ng masasarap. At kung ano-ano pang hindi natin nararanasan noon. Hindi ako naniniwalang ayaw niyang mabuntis. Baka nga sinadya niya yun at nilandi si Mr. Valdez. Sana ako nalang nagbuntis at nagustuhan ni Mr. Valdez. Baka ang swerte-swerte ko rin. Wika ni Tina na nakapagpanting ng tenga ko. Walang pagdadalawang isip akong pumasok. Ba't ganyan ka mag-isip, Tina? Tinuring pa naman kitang kaibigan. Halos mapatid ang lalamunan ko sa taas ng boses ko. Naiinis ako sa mga narinig ko sa kanya. Babae ka pa naman. Napakawalang hiya mo. Bahagya akong naging emosyonal. Naiinggit ka sa akin. Sana nga ikaw na lang. Akala mo ba masaya ko? Akala mo ba natutuwa ko? Hindi. Bakit, Tina? Kapag meron naman ako binabahagi ko rin sa inyo Nung lumipat ako ng kwarto, sinama ko kayo. Hindi ko matanggap na ganyan pang maririnig ko sa'yo. Hinawakan ni Jen at Emily ang magkabilang braso ko para alalayan ako. Hannah, buntis ka. Hayaan mo na lang si Tina. Wika ni Emily at hinaplos ang likuran ko. Tama na yan, Hannah. Tama na. Si Jen naman ay inilalayan ako dahil para bang nanghina ang tuhod ko. Malandi. Nilandi si Mr. Valdez. Paano mong nasabi yan? Hindi mo alam kung gaano ko pinandidirihan ng sarili ko dahil sa ginagawa niya sa akin. Wala kang alam. Sana nga ikaw na lang Tina, sana ikaw na lang. Dahil hindi ka marunong makontento. Kakadiri ka? Hannah, tama na. Tumaas ang boses ni Emily at humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Hannah, dinudugo ka. Nagulat ako sa isinigaw ni Jen. Napatingin ako sa mga binti ko. Doon ko nakitang umaagos na ang napakaraming dugo hanggang sa paa ko. Sa takot ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Sa sunod na pagmulat ng mga mata ko ay nasa loob na ako ng operating room. Okay, patutulugin muna namin kayo, Mommy. Ilalabas na natin si baby. Wika ng isang nurse at meron silang itinurok na gamot sa dextrose na nakatusok sa akin. Kasunod noon ay nawala na ulit ako ng malay. Is it normal? 9 na oras na siyang tulog. Boses ni Leo ang narinig ko. Yes, it's normal, sir. Kailangan niya kasi ng pahinga. Oh, she's awake. Lumapit ang nurse sa dextrose ko at merong inayos. Nakita niyang nagmulat ako ng mga mata at nagmamadali silang lumapit sa akin. Oh, thank goodness. Mulalas ni Mr. Valdez at tumingin sa akin. Maigit nagising ka na. Hindi kasi nila dadalhin ng bata dito nang hindi ka pa nagigising. Labas na po ako, sir. Lumabas ang nurse at naiwan kaming dalawa. Naramdaman ko ang kirot sa gawing tiyan ko nang kumilos ako. Cesarean? Wika ako at tumingin sa kanya. Paano yun nangyari? Halos hindi ko naramdamang nanganak ako. Nagising na lang ako nang may tahina ang tiyan ko at nakapanganak na. Para lang akong nananaginip. Tinulungan niya akong makaupo. Kamusta ang bata?
The baby is okay. He's safe and healthy. Magpagaling ka at ihanda mo sa akin ang dahilan kung bakit napaaga ang panganganak mo. Tumango ako pero hindi ko muna inisip ang dahilan. Mabuti naman. Bakit nandito pa rin ako? Bakit? Ayaw mo ba munang magpagaling? Nandito ka para magbawi at magpalakas. Pagkatapos ay uuwi na tayo. Tayo? Uuwi pa ako? Bakit? Humigpit ang pagkakahawa ko sa kama. Hindi ka pa rin ba tapos sa akin? Hindi pa ba sapat na nabigyan kita ng anak? Hindi ba? Baka po pwedeng paalisin mo na ako. Please? Bigla akong naluha ngunit kailangan kong maging matapang. Tumikhim siya at sumeryoso ang mukha. Seriously? Ganyan lang ba sa'yo kadaling iwan ng sarili mong anak? After giving him to his father, you want to run away na parang walang nangyari? Dumilim din ang kanyang aura at masama ang tingin sa akin. Napalunok ako ng sariling laway. Hindi ako nakapagsalita. Para bang may gumuhit sa dibdib ko sa sinabi niya. Ganun na nga ba ako kasama? Bakit ako pa yung parang masama dito? Naikuyom niya ang kanyang kamao. Mahalaga lang ba sa iyo ang paglaya mo mula sa akin? Lumapit siya at hinawakan ako sa braso ng mahigpit. Well, I'm sorry to tell you. But hanggat walang naibabayad sa akin ng ama mo, mananatili kang akin habang buhay. May diing wika niya at padabog na binitawan ng braso ko. Tumalikod siya mula sa akin. Ibig mong sabihin, walang halaga sa iyong anak natin. Muli akong napalunok ng laway. Yumuko ako. Gusto ko lang makauwi at makalayo mula sa iyo. Exactly. Anya, at tumingin sa akin ng puno ng galit. Pero sisiguraduhin kong kahit na sa panaginip, hindi mangyayari yun. Dugtong niya at galit na lumabas ng silid. Ang sama-sama ko ba? Kakaibang ina ba ako? Walang inang gustong iwan ng anak sa kahit na kanino. Naiinis ako sa sarili ko. Kinagabihan ay bumalik sa silid ko si Mr. Valdez. May dala siyang pagkain. Kumain ka muna. Hindi niya ako tinitignan. Nasaan ang baby? Nauutal na tanong ko. Hindi mo na siya kailangan pang makita at hindi ko siya ipapakita sa'yo. Nanlalaki ang mga mata ko. Bakit? Bakit Mr. Valdez? Pati ba naman yun ipagkakait mo sa akin? Hindi ba? Yun ang gusto mo? Wala kang pakialam sa anak natin. Kaya wala kang karapatang makita siya. Kahit na kailan. Bigla na lamang namasa ng luha ang mga mata ko. Please! Nabigla lang ako. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Umiling siya at matigas na hindi ang kanyang naging sagot. Siya nga pala, pinatapon ko na sa malayong lugar si Tina. Hindi na kayo magkikita sa bahay kahit na kailan. Anong ginawa mo? Napakurap ako ng mata habang naluluha at talagang nalulungkot. I found out what she did. Maiksi niyang tugon na, hindi na ako sinagot pa ulit. Makalipas ang 1 taon. Anak. Hinaplos ko ang salamin ng bintana kung saan ako naroroon. Araw-araw kong pinagmamasdan ang anak naming lalaki ni Mr. Valdez sa labas ng aking silid. Pinapaarawan siya ng kanyang personal na yaya. Kahit anong kaway at sigaw ko ay hindi niya naman ako maririnig at makikita dahil double mirror ang bintana ko at soundproof ang naging silid ko. 1 taon na akong panaka-nakalang siyang tinatanaw mula dito sa silid ko. Pinagsisisihan kong idinamay ko siya sa galit ko sa kanyang ama. Masakit bang makitang anak mo lumalaki nang hindi kanya kilala? Nakikita mo siya pero hindi mo man lang mahawakan. Napaharap ako sa pintuan ng silid ko. Naabutan kong nakatayo si Mr. Valdez. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. Mr. Valdez, parang awa mo na. Please. Gusto ko siyang makita at makasama. Binabawi ko ng mga sinabi ko. Hindi ko na kaya. Parang awa mo na. Hindi ganun kadali ang ipagkait sa iyong sarili mong anak. Napakahirap. Humagulgul ako ng iyak. Hinawakan ko ang mga palad niya. Pakiusap. Ayokong maranasan niyang ginawa sa akin ng papa ko. Ayoko. Please. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal ko siya. Dugot laman ko siya. Talagang pinagsisisihan ko ang mga sinabit na ramdaman ko noon. Idinamay ko ang sarili kong anak sa galit ko. Wala siyang kasalanan.
Wika ko habang patuloy na humahagulgol ng iyak. Pinagmasdan ako ni Mr. Valdez ng mahabang segundo. Maya-maya ay isinigaw niya ang pangalan ng kasambahay na may hawak sa anak namin. Pumasok ang babae. Patakbo akong lumapit at kinuha ang anak ko para yakapin. Lalo kong napahagulgol nang sa wakas ay nayakap ko na siya. Anak! Anak ko! Mahal na mahal kita! Pinuno ko siya ng halik habang puno rin ng luha ang magkabilang pisngi ko. Naupo ako sa ibabaw ng kama at marahan siyang inihele. Sumaya ang puso ko nang makita kong pinagmamasdan ako ng kanyang mga mata. Ang anak ko, ang sarap pala sa puso. Para akong nakaduyan sa mga ulap. Ramdam kong pinagmamasdan din ako ni Mr. Valdez. Natutuwa kong sa wakas ay binigyan niya ako ng pagkakataong maging ina sa anak ko. Pumasok si Mr. Valdez at ang isang tauhan niya sa silid namin ni Baby Sandro na merong daladalang napakaraming paper bags at plastic bags. Ano yung mga yan? Tanong ko sa kanya. Inilapag nila mga ito sa ibabaw ng lamesa at lumabas na ang tauhan niya. Nandiyan ang lahat ng kailangan ni Sandro. Diaper, gatas, damit, at meron ka ring sarili mong gatas at prutas at mga kung ano-ano pa. Ikaw na lang ang tumingin. Tumayo ako habang buhat ang anak namin. Bakit meron din ako? Para saan? To make sure na may lakas ka para alagaan ang anak ko. That's it. Lumapit siya sa akin para kunin si Sandro. Ako naman itong kinalkal ang mga dala niyang paper bags at iba pa. Nakakita ako ng mga kagamitan sa pagluluto. Wow! Nakakatuwa naman. Magkakaroon din ba ng kusina rito? No. Lilipat tayo sa bahay na binili ko. You will live with me. Mabilis akong humarap sa kanya at napanganga. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng bagong bahay na binili ni Mr. Valdez. Ang laki naman ito. Para sa atin lang ba ito? O may iba pa ring taong kasama katulad dun sa kabilang bahay mo? Tumango siya at binuhat si Sandro mula sa stroller nito. Headquarters ng organisasyon ng tinitirhan mo dati. That's not a house. Natulala ako. Kung ganon, napakamakapangyarihan niya at napakayaman. I wonder kung magkanong halaga ng pagkakabili niya rito. Come here. Wika niya kaya naman sumunod kagad ako. Wow! Bulalas ko nang makita ang kusina. Patakbo kong lumapit doon at tuwang-tuwa. Kompleto ng mga kagamitan. Naka-display na rin ang mga binili niyang gamit panduto para sa akin noong nakaraang araw. Nakakatuwa naman. Marunong ka bang magluto? Mabilis akong tumango sa naging tanong niya. Namana ko kay mama yung skills ko sa pagluluto. Really? Kung ganoon, gusto kong matikman ang iluluto mo. Ngumiti ako at kaagad na sinimula ng pagluluto. Napasarap ako sa pagluluto dahil sa maganda at maaliwalas na kusina. Idagdag pa ang kompletong mga kagamitan ng trekado. Inihain ko sa lamesa ang 2 putahe ng pagkain na iniluto ko. Kare-kare at mechado. Inilapag niya muna sa stroller si Sandro at tinikman ng pagkain. Hindi siya nagsalita ngunit sunod-sunod na siyang sumubo at umulit pa ng kanin. Sumaya ang loob ko kahit hindi niya sabihin. Alam kong nagustuhan niya rin ang luto ko. Kamusta? Okay lang ba? Tanong ko sa kanya dahil hindi ako mapakali. Nag-thumbs up siya kaya naman kusa na lamang ngumiti ang mga labi ko. Naupo ako sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng anak ko. Bumukas naman ang pintuan at pumasok si Mr. Valdez. Nahiga siya sa kama ng diretsyo at humarap sa nahihimbing na si Sandro. Dito ka matutulog? Takang tanong ko. San ba dapat? Umiling ako at nahiga na sa kama. Nasa gitna namin ang anak namin. Okay lang kaya na nasa gitna siya? Baka kasi madaganan mo. No, hindi naman ako ganun kahimbing matulog. Tumango na lamang ako at sinimulang ipikit ang mga mata ko. Makaraan ng ilang oras ay naalimpungatan ako. Pagmulat ko ng mga mata ay naabutan kong hinehele niya ang anak namin at pinapadede sa bote. 1 taon na si Sandro at hindi siya nakapag-breastfeed sa akin. Kaya naman hanggang mag-1 taon siya ay formula milk ang gamit niya. Lihim ko silang pinagmamasdan. Mahinang kinakantahan ni Mr. Valdez ang anak namin at hinihele para makatulog ulit. Hindi ko alam kung bakit parang kusa na lang ngumiti ang mga labi ko. Maaga akong bumangon sa kama para magluto ng agahan. Nagising akong wala nang mag-ama ko sa kama.
Lumabas ako ng bahay at nakita kong nagbibilad sila sa arawan. Lumapit ako. Mr. Valdez! It's Leonardo. Napakurap ako nang putulin niya ang pagtawag ko sa apelido niya. Leonardo ang pangalan mo? Tumango siya at nag-iwas ng tingin. Pwede ring Leo kung nahahabaan ka. Wika niya. Pero masanay akong Mr. Valdez eh. Pues, sanayin mo ng sarili mo sa pangalan ko. Tumango na lamang ako. Magluluto na ako. Baka hindi na ako makakain. Aalis din kasi ako para sa isang business meeting. If you want, pwede kang sumama. Kasama si Sandro. Ha? Tsk, hindi ko na uulitin yon. Bigla siyang naging masungit. Sorry, sige na mag-aasikaso na ako. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay para mag-ayos ng sarili. Kabilang sa mga biniling gamit ni Leo ay napakaraming cosmetics at meron akong sariling vanity table sa kwarto namin. Nakakatuwa pero pakiramdam ko, hindi ako pwedeng matuwa. Dito na lang kami ni Sandro sa kotse. Sambit ko nang iparada ni Leo ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking gusali. No, sasama ka sa loob. Pero naputol ako nang bumaba siya ng sasakyan at umikot sa gawi ko para kunin ang anak namin. Sumunod naman ako at nagulat nang hawakan niya ang palad ko. Business meeting? Legal ba to o tulad pa rin sa dati? Tanong ko na hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. What? Wala, sorry na. Tinakpan ko na lamang ng palad ko mga labi ko at nagpatianod ako sa kanya papasok sa loob. Good morning, Mr. Valdez. Bati ng isang matabang lalaki na nilapitan kami at nakipagkamay. Good morning, Mr. Yam. This is my son Sandro and this is Hannah. Ngumiti ako sa lalaki. My wife. Napatingin ako kay Leo sa ininungtong niya. Teka, muli akong natigilan ng marahan niyang pisilin ng palad ko. Pumasok kami ulit sa isang malaking silid kung saan napakaraming tao ang naghihintay. Pinamulahan ako ng pisngi at naupo sa tabi ni Leo. Mahimbing naman na natutulog si Sandro nang magsimula ng kanilang meeting. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mapahiya? Bakit mo pa kami sinama dito ni Sandro kung alam mong isang formal meeting palang pupuntahan mo? Kaagad na bulyaw ko kay Leo nang lumabas ng silid ang lahat ng tao at maiwan kami dahil tapos na ang meeting. Ano bang sinasabi mo? Tumayo siya at inayos ang kanyang necktie. Tumingin siya sa akin. Hindi ka ba masaya na pinakilala kitang asawa? Kumunot ang noo ko. Bakit parang utang na loob ko yun? That's not what I meant. Maiksing sagot niya at dumilim na naman ang wangis ng kanyang mukha. Umuwi na nga tayo. Wika niya at nagpatiun na sa akin umalis. Bumalik siya para kunin sa akin si Sandro at iniwan ako ulit. Napabuntong hininga na lamang ako. Kinagabihan ay sabay kaming kumain. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto para mag-asikaso sa pagtulog. Nauna siya sa akin pumasok sa banyo at naligo. Naisip kong ilipat ang mga gamit niyang nasa ibabaw ng kanyang study table. Inayos ko sa pagkaka-file ang mga papel hanggang sa may makita ko. Natulala ako at natigilan. Hinintay ko siyang makalabas. Balak ko sanang itanong yun pero hindi ko na ginawa. Nakatitig lamang ako sa kanya. What? Iritableng tanong niya pero umiling lang ako. Tulala ako buong magdamag at iniisip ang bagay na yon. Makaraan ng ilang linggo, naging normal ang buhay naming magkasama sa iisang bubong at napakalaking bahay. Sa loob ng ilang linggong lumipas, hindi ko nakitaan ang masamang pagkatao si Mr. Valdez o Leo, tulad ng kung ano ko siyang nakilala noon. Pwede ba akong lumabas? Gusto ko sanang bumili ng ilang ingredients. Paalam ko sa kanya habang abala kami sa panonood sa theater room. Ingredients? Nasa kusina ng lahat ng kailangan mo. Naisip ko kasing mag-bake, kaya lang pinagsalikop ko mga palad ko at paawang na tumingin sa kanya. Kaya lang wala akong pera. Sa panong paraan ba ako makakahiram sa'yo ng pera at paano ko rin mababayaran? Mahina siyang tumawa. Seriously? Tumango ako. Pero hindi naman ako uutang ng ganung kalaki sa hiniram ni Papa noon. Never. Muli siyang tumawa at napahinto. Ngayon ko lang kasi siya nakitang tumawa. Parang nakakahawa. You don't have to borrow money. Pupwede naman kitang bilhan at samahan. Huwag mo nang gayahin ng ama mo. Mapait akong ngumiti. Salamat. Nahihiya akong sambit.
Leonardo's point of view. Katatapos ko lang makipag-usap sa isa sa mga tauhan ko nang pumasok si Hana sa loob ng silid. Oh, may kailangan ka ba? Tanong ko. Umiling siya at nakangiting inilapit sa akin ng isang kahon na binili namin kanina. Ano naman yan? Tanong ko. Tignan mo at buksan. Huwag ka mag-alala, wala yang bomba. Mahina pa siyang tumawa. Tinanggap ko ang kahon na tinignan. I don't know how to react when I saw a slice of cake inside. Ginawa niya yon at inilagay sa loob ng kahon na ipinabili niya sa akin. What's this for? Pakiramdam ko, espesyal ang bagay na to para sa akin. Wala naman, naisip ko lang kasing mag-bake. Total, kompleto naman ang gamit ko sa kusina. Ayan, nag-practice na lang ako. Tikman mo at sabihin sa akin kung ayos lang ba. Yung box is para presentable siya. Lihim akong napangiti sa sinabi niya. Tumango na lamang ako at kunwari seryoso kong tinikman ng cake. Nag-thumbs up ako tulad ng dati at nakita ko na naman ang ngiti niya. Thank you. Magta-try pa ako ulit. Sandali i-check ko si Sandro sa playpen niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Pinagmasdan ko lamang siya. This woman is something I cannot resist. She's the only woman who made me feel something. I don't understand. Sa lahat ng babaeng ikama ko, si Hanang nag-iisang babae na pumukaw sa interes ko. Lumabas ako at sumunod sa kanya kung nasaan si Sandro. Naabutan kong nakikipaglaro na siya sa loob ng playpen. Ang makita ko silang dalawa ng magkasama ay siyang nakapagpabago ng mood ko sa araw-araw. When I'm pissed and stressed, kapag nakita ko sila, nawawala na yung lahat. Ano bang nangyayari sa akin? Ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya. Isang maayos na pamilya na hindi ko naranasan noon sa mga magulang ko. Dahil puro nilang pagtatalo at hiwalay na pamilya ang kinalakihan ko. Come here, Daddy. Sandro wants to play. Wika ni Hana nang makita ko. Ngumiti ako at lumapit sa kanila para makipaglaro. This is the life I dream. A one small and happy family that I never had experienced before. Hana's point of view. Isinakay ko sa carrier si Sandro at sumunod kay Leong lumabas ng bahay. Saan tayo pupunta? Di mo pa sinasabi sa akin Huwag ka nang maraming tanong. Humarap siya sa akin. Sigurado ka bang ikaw ang magbubuhat? Tanong niya at nakatingin kay Sandro. Oo, kaya ko naman. He's too heavy. Umiling ako. Tara na. Tumango siya at lumabas kami ng bahay. Dumaan muna kami sa isang tindahan sa mall. Meron siyang binili. Pagkatapos ay kumain na kami. Hana! Mr. Valdez! Magkasabay naming nilingon ni Leo ang taong tumatawag sa pangalan namin. Sa isang iglap ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko si Papa. Nagmamadali siyang lumapit sa amin. Halos mahigit ko ang paghinga ko. Hana! Anak! Umakma siyang yayakapin ako ngunit hindi niya naituloy nang makita niya ang batang buhat ko. May anak ka na? Hana, may apo na kami ng mama mo? Imbis na sagutin ay pinakatitigan ko lang siya. Lumiyab ang galit sa dibdib ko. Anong kailangan mo? Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Halos isimpa ko siya sa araw-araw na pananatili ko noon kay Mr. Valdez. Hana, anak, miss na miss ka na namin ng mama mo. Gusto ka naman naming dalawin pero wala akong mukhang maiharap sa'yo. Kinuha niya ang palad ko at hinawakan pero tinabig ni Leo ang palad niya. Don't touch her. Huwag mong kalimutang pagmamay-ari ko siya. Wika ni Leo. Humakbang akong palayo kay Papa. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Simula nang ibigay mo ko kay Leo, wala na akong ama. Saka ako tumalikod sa kanya. Ayoko siyang makita ng matagal dahil lumalambot ang puso ko. Hana, anak, hindi mo na ba mapapatawad ng Papa? Anak, hindi ba nangako ko sa iyong babalikan kita? Gagawin ko yun. Ang totoo niyan, meron na akong pambayad na pera kay Mr. Valdez. Tumama kami ng mama mo sa loto at makukuha na namin ng pera. Babawiin kita sa kanya. Humarap ako kay Papa. Babawiin mo ko? Tumango siya. Mapait akong ngumiti. Sa tingin mo ba, sasama pa ako sa'yo? Nakita ko sa mga mata ni Papa ang sakit sa sinabi ko. Wala ka nang babalikan. Hindi na ako sasama sa'yo. Lumapit ako kay Leo at humawak sa braso niya. Puno ng sugat.
Poot at galit ang puso ko. Sanay na ako sa dilim, Papa. Hindi na kita kailangan. Matagal ko nang kinalimutan ang buhay ko nang may magulang. Pero tinatawag mo pa rin akong Papa. Napalunok ako ng sariling laway sa sinabi niya. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako kay Leo. Umuwi na tayo. Please. Tumango siya. Hana anak, babawiin kita. Hinabol niya ako at niyakap. Kahit na nasa gawing harapan ko si Sandro. Humagulgol siya ng iyak. Umakmang ilalayo ni Leo sa akin si Papa, ngunit tinaas ko ang palad ko para pigilan siya. Patawarin mo si Papa sa mga kasalanan niya, anak. Hindi ko yun gusto. Mahal na mahal kita, Hana. Ikaw ang nag-iisang anak ko. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Kung hindi mo na talaga ako mapapatawad, sa oras na mabayaran ko si Mr. Valdez, pakiusap naman. Kahit ang mama mo na lang ang balikan mo. Hinihintay ka pa rin niyang makauwi. Gustong gusto ka na niyang makita. At kung sasabihin kong nakita kita ngayon, paniguradong matutuwa siya. Hana, mahal na mahal kita. Tatandaan mo palagi yan, anak. This oras na ng gabi ay nakatulala pa rin ako sa kisame ng silid namin. Naalala ko si Papa. Hindi siya mawala sa isip ko. Mahal na mahal ko rin sila ni Mama, pero hindi ko maalis sa dibdib ko ang galit na nararamdaman ko. Anong iniisip mo? Tumingin ako kay Leo na nasa tabi ko at yumakap siya sa akin. Si Papa, tugon ko. Nakasaad sa kontrata namin na pupwede kanyang bawiin sa akin sa halagang nakatala sa kontrata. At depende sa interes kung ilang taon. Pero pupwede ko ring baliin ang kontratang yun sa oras na gustuhin mo. The contract is invalid at hindi yun tatanggapin sa korte. Pero may isang salita ko. I am a man of my words. Hindi ko pwedeng baliin ang mga salita ko. Hindi ko na gustong umuwi. Galit na galit ako kay Papa. Pero si Mama, kinagat ko ang ibaba kong labi at bigla na lamang akong naluha. Hindi nawawala ang pagmamahal ko kay Mama. Gusto ko siya ulit makita at makasama. Matagal ko nang gustong umuwi para makasama siya. Bumangon siya sa kama at tumalikod sa akin. Sa oras na mabawi ka nila sa akin, hindi mo po pwedeng isama si Sandro. He will stay with me. Ikaw lang ang nabawi ng mga magulang mo, pero hindi ang anak natin. If you choose to go home with them, maglalaho kami na parabang bula at magiging isang panaginip na lang sa buhay mo. Wika niya at tumayo saka pumasok sa banyo. Bigla na lamang nagsunod-sunod ang luha ko. Hindi ko napigilan. Anong ibig niyang sabihin? Pinapapili niya ba ako sa pagitan nila ng mga magulang ko? Huwag mo naman akong papiliin. Wika ko nang lumabas siya sa banyo. Ngumiti siya. I am not. Yun ang katotohanan, Hana. Wala tayong relasyon. Walang kahit na anong namamagitan sa atin. At ginamit lang kita para magkaroon ako ng isang anak na magmamana ng mga ari-arian ko. Sandro is mine. At kung anumang mangyari sa pagitan natin, ay ituring mong isang panaginip yun. Bakit parang mas malaking sampal ang sinabi niya sa akin ngayon? Para akong sinampal ng laso na may tinik ng paulit-ulit. Naninikip ang dibdib ko. Makalipas ang 1 linggo. Magbihis ka, aalis tayo ngayon. Iiwan ko muna si Sandro sa mag-aalaga sa kanya. Kumunot ang noo ko sa biglaang sinabi ni Leo habang nagluluto ako sa kusina. Lumapit ako sa kanya habang tinatanggal ang apron ko. Saan tayo pupunta? Mukhang importante ah. Tumango siya. Bumaba ka kagad pagkatapos mo magbihis. Kaagad akong nag-asikaso gaya ng sabi niya at maaga kaming umalis ng bahay. Iniwan namin si Sandro sa isang kasambahay na pinagkakatiwalaan ni Leo kahit nalabag sa loob ko. Bumaba ako ng kotse niya nang ihinto niya ito sa tapat ng sakayan ng mga speedboat. Mahangin sa paligid at tanaw ko ang malawak na sakop ng dagat sa paligid namin. Anong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Pinamulsa niya ang kanyang mga kamay at seryosong tumingin sa akin. It's time to go home, Hana. Ipinadala na sa akin ng papa mo ang kabuuang bayad sa utang niya sa akin. You're free now. Natulala ako sa kanya bigla. Halos hindi kaagad rumihistro sa isip ko ang sinabi niya. Hindi na siya nagpakita sa iyo dahil ayaw niyang sumama ang loob mo. Uuwi ka ngayon sa probinsya kung saan naghihintay ang mama mo. Naghihintay na siya sa iyo. Ang papa mo naman,
Nangakong hindi na magpapakita sa'yo kahit na kailan dahil hindi niya gustong paulit-ulit na bumalik sa isip mo ang masamang ginawa niya sa'yo sa tuwing makikita mo siya. Pinapalaya na kita, Hana. Pwede ka nang umuwi. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Magkakasunod na pumata ka mga luha ko. Ganun lang ba yun kadali sa'yo, Mr. Valdez? Yun lang yun. Kaagad siyang huminto sa paglalakad at hindi na nagsalita. Sa lahat ng mga naranasan ko kasama ka, puro magagandang pangyayari lang ang naaalala ko. Kayo ni Sandro at ang mga araw na masaya kong kasama kayo. Wika ko. Halos makain ko ang ilang hibla ng buhok ko na hinahangin at humahampas sa pisngi ko. Hindi ako naniniwalang ganun lang sa'yo kadali na iwan at bitawan ako. Marahan siyang humarap sa akin nang blanko ng emosyon ng kanyang mukha. Sino ka ba para sa akin sa tingin mo, Hana? You're nothing. Sinabi ko na sa'yo noon, ginamit lang kita. At alam mo sa sarili mo kung ano ka lang para sa akin. Matapang akong tumingin sa kanya. Noon yon. Pero hindi ako naniniwalang hanggang ngayon baliwala ako sa'yo. Dahil kung totoo yon, bakit sa akin mo pinangalan ang bahay na binili mo para sa atin ni Sandro? Nakita kong titulo sa ibabaw ng lamesa mo. Lakas loob kong tanong sa kanya. Hindi siya kaagad nakasagot. You're just dreaming. Hindi yan totoo! Sigaw ko at lumapit sa kanya para yumakap. Niyakap ko siya ng napakahigpit at napahagulgol ako ng iyak. Aminin mo. Aminin mong mahal mo rin ako. Mahal mo na rin ako, Leo. Alam ko yun eh. Araw-araw nararamdaman ko yun. Hindi siya nagsalita. Please, aminin mo. No. Mariing sambit niya at inalayo ako sa kanya. Sinungaling. Hindi siya nagsalita. I know it. Alam ko yun sa sarili ko. Pero kung itatanggi mo, wala na akong magagawa doon. Pinunasan ko ang mga luha ko sa magkabilang pisngi ko. Hindi ako uuwi. Matigas na sagot ko. Sarkastiko siyang tumawa. Because of Sandro? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Alam mo't kilala mo ko sa anak ko. I will take care of him. He's mine. Hindi ako uuwi kila mama. Uuwi ako sa bahay. Tinalikuran ko siya at patakbo kong bumalik sa loob ng sasakyan. Hinintay ko siyang bumalik. Parehas kaming walang imik hanggang sa makarating sa bahay. Pagpasok sa kwarto, ay isinara kong pintuan at marahas na hinubad ang mga suot kong damit. Ito ba? Ito ba ang gusto mo? Ito? Lumapit ako sa kanya at pinagsiksikan ng sarili ko. Ito ba? Ang katawang to? O sige, Mr. Valdez, gamitin mo ako ng gamitin. Di ba yan lang naman ang kailangan mo sa akin para makasama ko ang anak ko? Kinuha ko ang palad niya at inilagay sa magkabilang dibdib ko. Gamitin mo ako! Enough! Malakas na sigaw niya at mahina akong itinulak. Kaya naman napaupo ako sa sahig. Napahagulgol ako ng iyak. Mas kailangan ko si Sandro kesa sa kahit na ano. Hindi ko iiwanan ng anak ko. Magsasama kami hanggang impyerno. Hindi ko gagayahin ang ama ko. Nagtungo siya sa kama at kumuha ng kumot. Sunod ay lumapit siya sa akin at binalot ng kumot ang hubad kong katawan. Kasabay nun ay niyakap niya ako mula sa aking likuran. Akala mo ba madali sa akin na paalisin ka? Bulong niya sa tenga ko. Hindi, Hana. Dahil tama ka nga. Mahal na nga kita. Hindi ko naisip na darating ang panahon at babawiin ka nila sa akin. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo, I am a man of my words. Hindi ko kayang sirain ang mga ipinapangako ko dahil mawawala ng saysay ang pagkatao ko. Magiging katulad ako ng ama ko noon. Pero dahil sa iyo, Hana, handa akong talikuran ng prinsipyo ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Mas lalo akong naiyak at hinawakan ng mga braso niyang nakayakap sa akin. I am sorry for everything. Hindi ko ilalayo sa iyo si Sandro. Mananatili kayo sa tabi ko. Pangako, babawi ako sa iyo. Gusto kong burahin sa isip mo ang masasamang naranasan mo sa akin. Pero hindi ko yun kayang gawin. Ang magagawa ko lang ay bumawi sa iyo, Hana.
Mariin akong pumikit at humilig ako sa dibdib niya. Nagising ako sa mumunting mga halik na dumadaop sa magkabilang pisngi ko. Ganun na lamang ang ngiti ko nang makita ko si Leo na nakangiti at nakapangibabaw sa akin. Pinaulanan niya ako ng mga halik. Good morning. Nakangiting bati niya at niyakap ako. Niyakap ko naman siyang pabalik. Good morning. Tugon ko. Ang sarap sa puso na gumigising akong siyang una kong nakikita. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagmamahal. Let's go? Kumunot ang noo ko. Saan tayo pupunta? Diba, nangako ko sa'yo na babawi ako? I am a man of my word. Mahina akong tumawa at humalik sa labi niya. Maaga kaming nag-asikaso at umalis ng bahay. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nasa biyahe kami. Sa Palawan, para mag-relax. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Palawan? Tumaas ang boses ko sa gulat. Seryoso ka ba? Bakit naman biglaan? Hindi mo man lang sinabi. Akala ko naman sa mall lang. Tignan mo naman tong suot ko. Pambahay lang. Isa pa, paano tayo pupuntang Palawan wala naman tayong dalang mga gamit? Malakas siyang tumawa. Ano naman? Pwede namang bumili doon, di ba? You're freaking funny. Hindi talaga ako makapaniwala sa sinabi niya. Ngunit noong makarating kami sa airport, ay wala akong nagawa. Isang private plane ang sinakyan namin patungo sa Palawan. At si Leonardo Valdez lang naman ang nagmamay-ari nito. Hindi na nakapagtataka dahil alam ko naman talaga noon pa na mayaman at makapangyarihan siya. Welcome to Palawan, Hana. Wika ni Leo nang lumapag ang sasakyan namin. Pinulupot niya sa bewang ko ang kanyang braso. Si Zandro naman ay tulak-tulak ng kanyang personal na yaya sa isang stroller. Hanggang ngayon gulat na gulat pa rin talaga akong nakapunta tayo rito. Loko ka talaga. Surprise! Nakangiti niyang sambit. Dinala niya ako sa isang napakalaking silid. Isang luxury room na ngayon ko lang naranasan. Mayroon pang bathtub at tanaw mula sa glaso lang napakagandang karagatan. Niyakap niya ako mula sa aking likuran habang nakatanaw ako sa labas. Pinaulanan niya ng halik ang balikat at leeg ko hanggang sa umangat ang labi niya patungo sa tenga ko. Marahan niya yung kinagat-kagat. Let's take a bath. Bulong niya na nakapagpakiliti sa akin. Binuhat niya ako patungo sa bathtub. Puno yun ng bula at merong kakaibang aroma ng isang uri ng bulaklak. Naupo siya mula sa likuran ko at sinimulang sabunin ang aking mga braso. Naaalala mo pa ba nung una tayong maligo ng sabay? Tanong niya. Marahan akong tumango. Gusto kong palitan ng masamang alaala mo na yun mula sa akin. Let's make new memories together. Gumuhit ang mga ngiti sa labi ko. Inihilig ko ang likuran ko sa dibdib niya at tumingin ako sa kanya. Bumaba ang kanyang ulo at siniil ng isang matamis na halik ang mga labi ko. Para akong nakalutang sa ulap at tinatangay ng hangin sa labis na kasiyahang nararamdaman ko. Ganito pala kasarap magmahal ang isang masamang lalaki na nakilala ko noon. Nang magbitaw ang mga labi namin ay pinakatitigan niya ako. I love you, Hana. Hindi pa ako nabaliw sa isang babae ng ganito. Ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko. Sambit niya at dinampian ng mabilis na halik ang aking noo. Kinagabihan ay naisipan naming maglakad sa dalampasigan. Nahihimbing naman si Zandro. Kasama ang yaya niya sa kabilang silid katabi ng samin. Magkahawak ang mga kamay namin habang naglalakad. Leo, bakit hindi mo ikwento sa akin ang ilang parte ng buhay mo na hindi mo pa naibabahagi sa iba? Paninimula ko habang pinagmamasdan ng magandang kapaligiran sa gitna ng dilim. Tulad ng alin? Na hindi ako nagkaroon ng maayos na pamilya noon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Huminto sa paglalakad at pinagmasdan siya. Nag-iwas naman siya ng tingin. Lumaki ako sa maingay na bahay. Pagmumura, pag-aaway ng mga magulang ko ang araw-araw kong naririnig. Tumahimik lang paligid ko nang maghiwalay na sila at magsulwa ko. I bought my house at 16. Maaga akong nagtrabaho at gumawa ng pera. Puro pera ang nasa isip ko hanggang sa makamit ko kung anong meron ako. Pero aminado akong sa maruming gawain ako namulat. Alam kong alam mo kung anong klaseng tao ako, Hana. Tumango ako. Hindi ka man lang ba natatakot sa akin? Umiling naman ako sa naging tanong niya. Bakit?
Nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa'yo sa mga babaeng nakasama mo noon? I'm using women. Isa ka sa nakaranas ng karahasan ko. Oo, pero nag-iisa akong tao na nakakita rin ng mabuting pagkatao mo. Alam kong kahit na kailan, hindi mo ako magagawang saktan ulit gaya ng dati. Hinawakan niya ang magkabilang palad ko at seryosong tumingin sa akin. Mahal kita, Hana. At kahit hindi ko yun araw-araw na sabihin, alam kong nararamdaman mo yun. Sinisikap kong baguhin ang buong pagkatao ko para sa inyo ni Zandro. Pinapangako ko sa iyong magiging mabuting ama't asawa ko sa iyo. Bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Magpakasal tayo, Hana. Napatakip ako ng palad sa mga labi ko. Leo, pwede ba kitang maging asawa? Will you marry me? Naiiyak akong tumango. Tumayo siya at mahigpit akong niyakap. Yes, Leo, I will marry you. Pakakasalan kita kahit saang simbahan pa yan. Nang umuwi kami mula sa bakasyon, ay hindi ko akalaing nakahanda na palang lahat para sa isang intimate wedding namin. Ang lahat ay isang sorpresa at talagang sorpresa ako. Sa garden ng bahay isinagawa ang aming kasal at piling mga tao lamang ang mga bisita. Nang maglalakad ako sa red carpet papalapit kay Leo, hindi ko maiwasang malungkot at mapatingin sa mga bisitang naroroon. Hindi rin pala masayang ikasal ng walang mga magulang mo. Nalulungkot ako ngunit hindi dapat dahil ito ang pinakamahalagang araw para sa amin ni Leo. Nang makarating ako sa gitna, ay bigla akong napahinto nang makita si Mama at Papa. Namasa ng mga luha ang mga mata ko. Ngumiti sila at tumango, saka inginuso si Leo. Tumango rin ako at bumalik sa paglalakad. Nawala ang lungkot ko at napalitan ng saya sa nalaman kong narito rin sila sa tabi ko sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Nakangiti akong bumalik sa paglalakad. Hinawakan ni Leo ang palad ko at sabay kaming humarap sa judge na magkakasal sa amin. Simula sa umpisa hanggang sa matapos ay hindi naaalis ang ngiti sa mga labi ko. Siniil niya ng halik ang aking mga labi at inihagis ang hawak kong bulaklak sa ilang kababaihang naging bisita namin. Niyakap ko si Mama at Papa pagkatapos ng lahat. Mama, Papa. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Anak, sobrang namiss ka namin ng Papa mo. Wika ni Mama at niyakap din ako ng mahigpit. Miss na miss ko rin po kayo. Hinigpitan ko ang yakap sa kanilang dalawa. Nag-usap kami at nagsaya nang hindi na namin napag-uusapan ng nakalipas. Itinuring na lang naming panaginip ang lahat. Kinagabihan ay magkayakap kaming nahiga sa kama. Sa Europe ko gustong mag-honeymoon tayo kaya pinahanda ko ng lahat. Ngumiti ako. Thank you. Para saan naman? Inunan niya ang kanyang braso sa ulo ko. Sa pagpapapunta mo kila Mama at Papa dito, hindi ko akalaing narito rin sila. Dinampian niya ng halikang noo ko. Yun ay dahil alam kong malungkot ka sa espesyal na araw natin. Kung wala sila, personal ko silang pinuntahan at inimbita. Bago pa man tayo nagpunta sa Palawan, pinaasikaso ko rin ang mga kailangan nila para sa... Salamat, Leo. Alam kong ibinaba mo ang sarili mo. At sinabihan sila Mama at Papa na kalimutan ng lahat. At wag nang pag-usapan. Salamat dahil palagi mong pinapasaya ang puso ko. Ikaw ang nag-iisang lalaking mamahalin ko habang buhay. At nag-iisang lalaking nais kong makasama sa habang buhay. Mahal na mahal ka namin ni Zandro. Mahal na mahal ko rin kayo. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito, Hana. You gave me a home and a happy family. I will never do anything that might ruin what we have. Gusto kong tumanda ng kasama ka. At ang 12 nating mga anak. Mahina ako siyang hinampas sa dibdib. Loko, 12 talaga? Bakit hindi? Kaya ko naman silang buhayin. Napaisip ako. Pero, kaya ko ba yun? Humagalpak siya ng tawa. Sinimangutan ko tuloy siya. I'm just joking, of course. Kung ilan ang ibibigay sa atin, ayos lang. Hinalikan niya ako sa labi at mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Mahal na mahal kita, Hana, at hindi magbabago yon hanggang sa pagtanda. Wakas.